pilit or forced ang kanyang Mindanao secession rhetoric. Bakit? Kasi they're just using Mindanao para manggulo at pagsilbihan ang mga Duterte. In short, his bobong argument is, if you don't want PBBM ousted, then magkagulo na tayo at Mindanao secession na. Ganyan sila kademonyo. Pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ay clearly of the opposite belief. So, iyan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for secession. At malinaw na malinaw, walang pakialam ang mga DDS sa Mindanao. Mas mahal nila si Dingongyo kasi doon sila nakikinabang. Para lang yan sa kabubuhang post ni DDS, nangungong si Jack Argota. Wala daw siyang pakialam kung trilyon-trilyon ang nakawin basta mapauwi si Tatay Dingongyo niya. Ganyan ang mentality ng kultong DDS. Hindi issue ang corruption. Basta ang mga DDS overlords nila ang magnanakaw. Wala silang problema sa dictatorship, basta ang mga Duterte ang diktador. Okay lang na maging province tayo ng China, basta ang mga Duterte ang vassal lords natin. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Ganyan sila kabobo at katraidor. At Mindanao? Wala silang pake. Ginagamit lang nila ito para sa kanilang sariling political delusion. Yan ang DDS, isang kulto ng kabubuhan. Kaya dapat madisbar si Attorney Pulpol. Forthwith, sa ground pa lang na super bobo siya.